kaibigan, magandang hapon. Ito po yung topic natin, tungkol po ito sa mga tao. Tugunan ko na lang, hindi ko sana ito sasabihin po sa inyo at babanggitin pa to. Kasi alam ko na maraming nakakaalam kung ano po ang dapat gawin para swertihin sa buhay. At yung hinaharap po ninyo para makita ninyo kung ano po ang mangyayari. Kaya tugunan ko kayo, itatanong ko sa kaibigan po natin kung paano swertihin sa buhay. At kung paano mag-success ang ato ang hanap buhay dito sa mundo. Gusto po natin, no, na maipaabot na lang po sa inyo dito sa social media, kasi marami nagtatanong, itiit pwede po ba pahulaan po ni kaibigan Dwinding Asyuto yung kapalaran ko, yung kamay ko, yung palad po daw nila guys, kung ano po talaga, kung meron po bang swerte na mangyayari. Kasi po kapos daw po sila sa hanap buhay, kahit po ano pang kayod, wala po daw silang naipundar, wala pa rin guys, kahit ginawa na po nila yung best na pagsisipag sa pagtatrabaho, pero wala yapon daw, lalo pa daw nalugmok sila sa kahirapan. Ito lang ang pamaraan ko guys, para po ay malinawan kayo, para yung mga tao nagtatanong sa atin, isasabihin po ng ating kaibigan kung paano swertihin at kung paano tayo ay magiging successful sa buhay. Kaya kaibigan, ikaw na lang po, hindi ko na lang itatanong sa iyo, alam po ninyo yung topic na to. Sobrang taas naman po yung sinabi ni kaibigan ha. Sinabi po ng ating kaibigan, kagabi nabanggit po natin guys tungkol po sa kapalaran po ng isang tao nagpatanong sa atin. Ang sinabi ni kaibigan, wala po siyang kapangyarihan na tingnan po ang inyong kapalaran, kasi po ang kapalaran po ninyo ay nasa Panginoong Diyos. Nasa Diyos po yan, no? Ito po ang advice po ng ating kaibigan, para po kayo ay successful at para po kayo ay hindi po kayo mailihis sa kasamaan, at para maganda po ang inyong hanap buhay at swertihin po kayo sa buhay. Sige kaibigan. Ito po ang sagot ni kaibigan na sa lahat po na nagpatanong tungkol po sa successful sa buhay. Kasi marami pong ginawa na po nila guys yung pagsimba, wala pa rin swerte. Ito lang masabi ko guys, para swertihin po kayo, sabi ni kaibigan, gumawa po tayo ng hindi labag po sa Panginoon. At saka kahit po ginawa po ninyo yung pagsimba, utos ng Panginoon, ginawa po ninyo, pero bakit po hindi po yan naibigay hanggang ngayon sa inyo? Kasi hindi po inyo alam, hindi po inyo napapansin yung sarili ninyo na meron pala kayong nalabag na hindi po niya gusto na mangyayari doon sa inyo. Kasi marami pong mga bagay po guys na ibibigay po ng Panginoon. Kasi mayroong mga tao naghahangad po ng kayamanan. Kaya nga hindi po yan basta-basta ibibigay po kung ikakasira po sa hinaharap din po ninyo. Kaya kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito sa pagpapaabot. Tama. Huwag po daw tayong gumawa ng masama. Huwag po tayong gumawa ng masama. Sumunod tayo sa utos para ang blessing sa inyo, para swertihin mo, kung ano man po yung pinagpapaguran ninyo, kung hindi man po yan daw na ibigay po ngayon, balang araw yan maibigay. Wag lang po ninyo basta-bastang magmamadali ba. Wag po ninyong madaliin po agad na porket nakagawa ka ng kabutihan. Wag po ninyong hingin agad yung ibalik sa inyo na kung ano man po yung ginawa po yung kabutihan. Hintayin po ninyo, kasi po tinitingnan po yan, hindi yan tulad sa kining sili guys ba na muhalang dito, hindi katulad sa ulan, no? Hindi yan, yung ulan hindi yan na mudungan o kahulog, no? Hindi yan magsabay-sabay na
magdungan nagkahulog, naagyo na maulahi mo na akong ipasabot, no? Kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Oo, sa lahat po na nagpatanong ha, para mahinto po yung mga katanungan po na ganyan. Si kaibigan po natin, wala pong karapatan na matingnan po niya yung kapalaran po ninyo. Kasi po, yung kapalaran po ninyo, kahit pahulaan ng ating kaibigan kung ang Panginoon naman po, yung magbibigay ng buhay ninyo dyan na hindi maganda. Kasi mayroon tayong mga trabaho na labag po sa kalooban nila, no? Lalo na po yung mga sinasabi noon ni kaibigan, yung pagsusugal. Maraming gustong makipagkaibigan sa akin, guys. Alam mo ba kung ano ang ginawa po nila? Minsan po na-open tayo. Kasi po, before po tayo, ina-approach po nila ng maganda. Ayun, kinaumagahan, paghihingi po ng luto number. Di bawal po yan. Hindi po yan maganda yung sugal. Oo. Pasensya na kung mayroon man tayong na ano dito ha. Nasagasaan kasi maraming nagsusugal eh. Oo. Nasa inyo lang po. Basta ipinapaabot po namin yung tama. Yung pagsusugal, wala yan sa, nakasulat yan sa Bible eh na hindi maganda. Oo. Bisyo yan eh. Hindi maganda yan. Yung paglalasing din, alam mo ba? Lalo na pag pasubrahan mo. Sa totoo lang guys, bawal po talaga yan. Masama yan. Pero kung sinabi doon po na yung ano lang, kunti, okay lang po yan, no? Okay lang yung kunti. Pero kung yung parang umiinom ka na pa, ikaw na yung may-ari ng mga daanan, tapos na hihiga ka sa daanan, hindi na po yan mabuti. Kaya maraming salamat sa sana po hindi kayo ma-open sa akin kasi ipinapaabot ko ito dahil po maraming mga tao na mga followers natin din na nagtatanong na gustong basa yung kuan nila ang kapalaran. Kaya sinabi ni kaibigan, kahit babasahin ko man yan, kung ang Panginoon po yung magbigay ng katotohanan, wala silang magawa kasi maganda po talaga guys. Sabi ni kaibigan, gumawa kayo ng kabutihan. Kaibigan, ang sa igingon ni kaibigan, para swertihin kayo sa buhay, sundin po ninyo kung ano man ang inutos ng Panginoon sa atin. Huwag po lang muna magmadali. Kasi hindi po lahat po ng mga tao ngayon na nakatanggap po ng mga yaman, hindi po yan lahat na nanggagaling po yan sa Panginoon. Alam mo ba kung saan? Yung iba nanggaling yan sa demonyo para magamit po nila na sa kasamaan. Yun po. Hindi lahat po ng yumaman ngayon ay galing yan. Blessing yan sa Panginoon. Hindi. Yun ang sinasabi po talaga ni kaibigan natin. Tuwing nyo noon pa. Kaibigan, ikaw yung tatanungin ko. Yung lahat po ng dito sa mundo namin, nakatanggap po ng yaman, mayaman, sila na po ba ang tao na swerte sa buhay or at saka yun po ba talaga yung Panginoon talaga yung nagbibigay po sa kanila ng kaginhawaan, yung mga natanggap po nila ngayon? Tama po si kaibigan, no? Hindi lahat po ng nakatanggap po daw ngayon guys ng yaman, kapangyarihan at saka yung kayamanan, pira na galing po sa blessing ng Panginoon. Hindi. May iba dyan nakatanggap na galing sa demonyo para magamit po nila sa demonyong gawain. Kaya ito lang masabi ni kaibigan, payuhan natin sila kaibigan. Ano ang may pabot mo ngayon para magtapos tayo dito? Tama po. Tama yun ka kaibigan. Ang ingon sa atong kaibigan kisa, sa tuwing tayo ay natulog, kinaumagahan, yun po ang yaman natin. Kasi nagising tayo, nandito yung katawan natin, buhay, at nakasama po ating anak at yung pamilya natin, apo. Yun po pasalamatan natin. No? Kasi yung mga material na bagay, kahit gaano pa kayaman, hindi mo yan madadala kahit katiting kapag ikaw ay mamatay na.
Oo, ang importante dito na ipagdasal at ipasalamat natin yung pamilya at kahit po ay medyo hirap maghanap, no? Maghanap buhay kasi hindi po lahat po ng hindi po lahat ng panahon ay sinasamahan ka ng hirap balang araw. Sa totoo lang guys, giginhawa ka, no? Naranasan namin po noon na kami po ay maghirap, no? Kumakain po kami ng mga kamuting kahoy noon. Isishare ko lang, no? Marami po kaming karanasan kapag pero nakakahiya man talaga to i-share po, pero yun po ang totoo. Napakahirap po namin. Oo. Hindi kami makakain po sa isang araw ng kanin na 3 bisis noon, no? Pero dumating ang punto sa tagal na umidad na ako ng ganito, 40. Sa totoo lang guys, naranasan po namin ngayon, no? Na mayroong blessing. Kaya kayo huwag po nyo madaliin. Kung ano man po yung kapalaran nyo, ito'y po sundin ninyo, sabi ni kaibigan. So, kaibigan? Na ako nakita, no? Napakalit guys. Ano yan? Salamat po ha. Guys, muna to na ko nakita guys ha. Naglihok-lihok di ako. Yes, siya dito. Nadia siya guys. Si Isyoto. Ang akong sabi ha. Ang kayamanan po ng isang tao, ito lang. No? Panginoon, sundin mo. Para pagdating ng panahon, ikaw ay mawala sa mundo. Makapiling mo po siya. Doon sa langit. Na walang paghihirap. Kung naghirap ka man dito, tiisin mo, ha? Gawa lang tayo ng kabutihan. Salamat po, ha?